Nagmumukmok ngayon si Aldous sa loob ng kanyang kwarto dahil nag-aaway na naman ang kanyang triplets sa may sala. Sumasakit ang ulo niya sa ingay ng mga ito dahil hindi matapos-tapos ang agrumento. Nagsimula lang ang stress niya sa buhay nang mabuntis niya ang kanyang kaibigan na si Hart dahil sa isang pagkakamali. Paano ba naman kasi maling kwarto ang napasukan niya na nandun, ang babae? Imbes na ang kikitain niya ay ang girlfriend, sana yon. Pero kahit magsisisi man siya, ay nangyari na ang lahat and there's no turning back. Nang manganak si Hart ng triplets, ay nasa kanya ang mga bata kasi ayaw nitong malaman ng pamilya at may gusto pa itong maabot sa buhay. At isa pa, ayaw nilang magsama dahil wala silang feelings para sa isa't isa. Kahit ayaw sana ni Aldous, ay wala siyang choice dahil buo na ang loob ni Hart. Mas lalong lumala ng lumaki ang triplets dahil hindi magkakasundo ang mga ito at palaging nag-aaway nahihirapan si Aldous dahil hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Gaya na lang ngayon at wala siyang ideya kung ano ang pinag-aawayan ng tatlo. Inabot na lang ng hapon ay hindi pa talaga natapos ang mga ito kaya lumabas na si Aldous para sermonan ng mga anak. Ano na naman ang problema ninyong tatlo? Tanong nga ni Aldous. Pero wala ni isa sa kanila ang pumansin sa naging tanong niya. 5 years old na nga ang triplets pero hindi pa rin nagkakasundo ang mga ito kaya nahihirapan siya. Sabi ko sa'yo, ibigay mo sa akin ang pera kung kinuha mo sa wallet ko. Pasigaw nga na sabi ni Lovie. Ano? I've already told you na may pera ko kaya bakit ko naman kukunin yung sa'yo? Sagot naman ni Hearty Lee. At ikaw, Demi, ibalik mo sa akin ang shoes kong isinuot mo na, hindi ka nagpapaalam. Turo nga ni Lovie sa kapatid. Oh my, we're triplets kaya kung anong sa'yo, meron din sa akin, remember? Kaya malabong kinuha ko ang sapatos mo. Umiikot ang matang sabi ni Demi. Napahilot na lang sa kanyang sentido si Aldous. Napabuntong hininga siya at bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Kung alam lang niya na ganito pala ang kahihinatnan ng pagpayag niya sa desisyon ni Hart, ay sana pinilit na lang niya ito na magstay sa kanila. Kaya ang resulta ngayon ay wala na siyang kontak sa babae. Ilang taon na rin ang nakalipas. Kaya nang makaramdam ng inis si Aldous, ay kinuha niya ang kanyang jacket sa loob ng cabinet, pati na rin susi, at nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Nakasalubong niya sa hagdan si Yaya Mariel na nagkasalubong ang kilay. At alam na niya kung ano ang dahilan nito. Nag-aaway na naman sila, sir. Sabi nga ni Mariel. Oo nga eh. Hindi ko alam kung totoo ba yung nagkukuhaan sila ng gamit. Hindi po, sir. Kapag inuutusan mo akong bumili ay dapat lahat sila meron gaya ng sabi mo. Napabuntong hininga na sambit ni Mariel. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi magkasundo ang mga yan. Dahil siguro lumaki silang walang nanay kaya ganyan. Magbabago din po yan kapag lumaki na sila. Komento nga ni Mariel. Tumango naman si Aldous. Aalis na muna ako, Yaya. Ikaw na munang bahala sa mga bata. Saad nga ni Aldous. Sige po sir, ingat po. Sagot nga ni Mariel. Nagmamadali nang lumabas ng bahay si Aldous at nagmamaneho ng kotse palayo. Wala siyang planong puntahan ngayon, magpapahangin lang siya at maglabas ng stress. Busy ang mga kaibigan niya dahil purong may asawa na ang mga ito at ang tanging kasanggalang niya noon ay si Hart. Pero ganun pa talaga ang nangyari sa kanilang dalawa. Huminto si Aldous sa gilid ng daan. Nang mapadaan siya sa isang night market, ito ang paborito nilang puntahan noon. Ni Hart masarap ang mga barbecue nila dito. Biglang natakam si Aldous nang maamoy niya ang bango kaya nilock niya ang pinto ng kotse at tumawid papunta doon. Napakunot ang kanyang noo nang marinig niya ang pamilyar na boses na isang babae. At napanganga siya nang makita si Hart kasama ang isang grupo na masayang kumakain at nagkukwentuhan. Hart,
Ikaw ba yan? Tanong nga ni Aldous. Tumingin sa gawin niya si Hart at ngumiti. Gumanda lalo ang babae. Ibang-iba ang itsura nito noon kaysa ngayon para umasenso na nga sa buhay. Tumayo si Hart. Nilapitan siya at niyakap siya ng sobrang higpit. Hindi nakahuma si Aldous dahil hindi naman sila ganito magbatian dati, pero dahil namiss din niya ang kaibigan, yumakap din siya rito. Namiss kita. Kamusta ka na? Kumalas ang yakap sa kanya si Hart. Sumenyas ito sa mga kasama na mag-uusap muna sila. Saka siya inakay palapit sa may bakanting upuan. Okay lang. Ito successful na sa buhay. Sad naman ni Hart. Kumikinang ang mga mata ni Hart habang nagsasalita at alam niyang masaya na nga ito sa buhay nito ngayon. Mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Sad ni Aldous. Ikaw ba? Tanong naman pabalik ni Hart. Naiiling na nga lamang si Aldous. Huminga siya ng malalim dahil naging tanong nga ni Hart ang ganun. Okay naman ako. Matipid na saad niya. Parang hindi eh. Pasensya ka na kung mag-isa ka lang na tinataguyod ang mga anak natin. Ngumiti si Aldous sabay iling. Hindi ko na kaya ang pag-uugali ng triplets habang lumalaki sila. Palaging nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. Ayaw nilang makinig sa akin. Hinawakan ni Hart ang kamay niya, saka pinisil. Kamusta sila? Tanong nga ni Hart. Gusto ko silang makita. At ngayon masasabi kong handa na akong maging ina sa kanila. Okay naman sila. Mag-aaral. Saka natutuwa ako sa naging desisyon mo na makasama sila ngayon na talagaan. Kinabukasan ay hinintay ni Aldous si Hart dahil ngayon daw ito pupunta sa bahay niya para makita ang triplets. Samantalang si Hart ay naghahanda para sa pagpunta sa bahay ng kaibigang si Aldous para makasama ang mga anak niya. Ang akala niya ay galit ang lalaki sa kanya dahil sa naging desisyon niya noon na iniwan rito ang mga anak nila. Hindi nga niya alam kung bakit nauwi sa ganito ang pagiging magkaibigan nila na nagkaanak pa. Aksidente talaga ang lahat, pero wala naman siyang pinagsisisihan kaya lang ay nawalay siya sa mga bata ng ilang taon. Hindi niya alam kung kilala siya ng mga bata. Pero ngayon ay handa na siya dahil na-achieve na niya ang goal niya at natulungan na niya ang magulang niya para kung magkabistuhan man ay handa siya at hindi natakot. Naligo muna si Hart at nagbihis bago siya umalis. Itinuon niya talagang day off niya sa trabaho kaya makapunta siya doon sa bahay ni Aldous. Sumakay na siya sa kanyang kotse at nagmamaneho palayo. Dumaan muna siya sa isang cake shop, ice cream parlor, saka bumili ng tig-isang piraso dahil alam niyang ito ang mostly kinakain ng mga kids. Napahinga ng malalim si Hart. Dinadaga ang dibdib niya at hindi niya alam kung paano haharapin ang mga anak after ilang taong hindi niya nakasama pagkapanganak nga lang niya noon. Pagdating niya sa bahay ni Aldous ay bumaba na siya ng kotse. Kinuha ang binili niya bago nilock ang pinto. Dumiretso na siya sa loob at nadatnan niya si Aldous. Sa may sala tumayo ito nang makita siya. Sakto namang pababa ng hagdan ang triplets habang dala ang school bag. Papasok na yata. Napatawa na lang sa isip si Hart dahil magkasalubong ang kilay ng tatlo. Kagagaling na naman yata sa pag-aaway. Magmano kayo sa mommy niyo? Utos nga ni Aldous. Nagkatingin na naman ang tatlo sa sinabi nito pero si Hart ang unang nag-approach sa mga anak at niyakap si isang mga to. Nandito na si mommy. Umaliwalas ang mukha ng triplets. Sobrang tamis ng ngiti ng sa isa't isa dahil sa sinabi niya. Hindi ka na po magtatrabaho sa ibang bansa? Tanong nga ni Lovie. Napatingin si Hart kay Aldous at ngumiti na nga lamang siya. Hindi na. Salamat po mommy, sabi ni Heartily. Ngumiti naman si Hart. Mabuti po kasi namimiss ka na din po namin mommy. Nakangiting singit nga ni Demi. Namimiss ko na din kayo at ngayon ay ako nang maghahatid sa inyo sa school, ako nang mag-aalaga sa inyo.
Tuwang-tuwa naman ang triplets sa sinabi niya. Ngumiti si Hart kay Aldous at nagpaalam na siya rito na aalis na sila. Siya na ang nagdala ng school bag ng triplets, saka pinagbuksan niya ng pinto para makapasok sa loob ng kotse. Ramdam niyang may hindi na naman pagkakaunawaan ng tatlong bata, kaya sobrang tahimik ng mga ito. Kaya tumikhim si Hart para kunin ang atensyon ng triplets. "Bakit po, Mommy?" tanong ni Demi. "Magkaaway yata kayong tatlo eh. Alam niyo na ba na masama ang magtanim ng sama ng loob sa kapatid? Kasi sa mundong to, kailangan may kakampi ka. Yun ay ang siblings mo. Dapat magmahalan kayo at huwag mag-away-away." Nagkatinginan ng triplets. "Sorry na, ikaw kasi ginagalit mo ko palagi. Pinapakailaman mo ang mga gamit ko kahit meron naman sa'yo," sabi ni Lovie. Ngumiti si Heartily. "I'm sorry too. Nagpapapansin lang po ako sa'yo dahil mas mahal mo yung friends mo kesa sa amin." May himig ng pagtatampo na sagot nga ni Heartily. Tumingin din si Demi sa mga kapatid. "Sorry din kung naging maldita ako at makulit sa inyong dalawa," sabi nga ni Demi. Tumango naman ang dalawa at nagyakapan sila. Tuwang-tuwa naman si Hart dahil nagkakaayos na ang triplets. Na-guilty naman si Hart dahil kung nasa tabi lang siya ng mga ito, hanggang sa lumaki ay hindi magkaganon. "Ayan, tapos dapat kayong makinig sa daddy nyo. Mamaya pag uwi natin kailangan mag-sorry kayo sa kanya." Malumani na saad naman ni Hart. Pagdating sa eskwelahan ay naunang lumabas si Hart. Iginilid niya ang kotse na dala para hindi nakaharang sa dumating pang ibang sasakyan. Natutuwa si Hart kay Aldous na kahit afford nitong magbayad ng mahal na tuition ay mas pinili nitong paaralan ang triplets sa public school. Good morning po, Manang Cord. Mami po namin. Nakangiting sabi ni Demi. Kumiti sa kanyang gwardya. "Aba, dumating na pala ang mommy nyo kaya sobrang saya ninyo." Komento nga nito. Opo, tuwang-tuwa nga kami. Hirit naman ni Heartily. Halata naman. Nakangiting sabi ng gwardya. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa loob. Marami ng mga estudyante sa loob at pinapalibutan ng mga kaklase ang triplets. Nag-uusap ang mga ito at isinisingit ang pagpapakilala sa kanya. Kitang-kita ni Hart ang saya na nararamdaman ng kanyang mga anak ngayon. Kasama na siya ng mga ito. Nang magsimula ang klase ay pumasok sa ang triplets. At siya naman ay nasa purok naman, hinihintay ang mga ito. Kumaway pa ang mga bata bago na upo. Sinilip pa siya ulit kung nandito lang ba siya, kaya napangisi na lang siya. Para hindi labored si Hart, ay naisipan niyang tingnan ang mensahe na galing sa kanyang sweetor na si Fred. Madami itong tanong kung sino sa buhay niya si Aldous dahil nakita kasi sila nito na nagyakapan doon sa night market. Wala siyang dapat itatago sa lalaki kasi sobrang hirap na magtago ng sekreto kung lalabas din naman ang totoo. Takot lang siya dati dahil wala pa siyang narating sa buhay, pero ngayon ay hindi na. Nasa kay Fred na ang desisyon kung ipagpatuloy nito ang panliligaw sa kanya. Bandang hapon ay mag-uwian na ang mga estudyante, kaya kinuha na ni Hart ang triplets sa loob ng room at magkahawak kamay silang lumabas ng gate. Uuwi na ba tayo pagkatapos nito, Mommy? Tanong nga ni Demi. Depende kung gusto nyo nang gumala. Tumalon-talon naman sa tuwang triplets. Ngayon ay nagmamaneho na nga siya paalis. Nang eskwelahan at napunta nga sila sa isang malaking tindahan. Mga dry goods ang ibinibenta. Dapat bumawi tayo kay Daddy dahil ilang years tayong nagpa-stress sa kanya, sabi nga ni Lovie. Natawa naman sa isip niya si Hart. Oo, dapat ibili natin siya ng paborito niya. Sang-ayon naman ni Heartily. Ano bang paborito ng daddy nyo? Tanong naman ni Hart. Yun pong short na masikip, Mommy. Mga ganun pong sinusuot niya kapag gabi. Nakita po namin siya minsan. Si Lovie naman ang sumagot. Napangisi naman sa isip niya si Hart at biglang napaubo. Nakita din niya si Aldous na nagsuot ng ganun ilang beses na dahil
Magkaibigan naman silang dalawa, pero pagkatapos ng nangyari sa kanila, ay parang ayaw na niyang makita ulit. Boxer shorts daw ang tawag doon, sabi ni Demi. Okay, hanap natin siya ng colorful. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aldous kapag mabigyan ito ng colorful na boxer shorts? Sa kabilang banda ay napasimangot si Aldous dahil hapon na, pero hindi pa rin umuwi ang triplets pati si Hart. Saan kaya nagsusuot ang mga yun? Nakahinga siya ng maluwag nang makarinig siya ng ingay na papasok sa loob ng bahay. Nagulat siya dahil magkasunod na nagmano sa kanya ang triplets at sobrang lapad ng pagkakangisi. Saka si Hart naman ang sumunod na pumasok. Sorry po, Daddy. Siya nga pala, may pasalubong po kami sa'yo. Nakaiting sabi nga ni Lovie, ito ang pinakamaldita sa lahat. Kaya himalang magkasundo na ang mga ito ngayon, pero baka pakitang tao lang dahil nandito si Hart. Opo, Daddy, kami talagang tatlong pumili dito. Hirit nga ni Demi. Inubot nga ni Demi sa kanyang 2 paper bag, kaya tinanggap naman niya. Buksan mo na kagad, Daddy. Excited na utos nga ni Hartley. Binuksan naman agad ni Aldous ang paper bag at napanguso siya sa nakita, mga boxer shorts na sobrang hindi kaaya-aya ang kulay, masyadong colorful at hindi niya type. Natawa na nga lamang ito ng bahagya. Ayoko nito. Wala bang ibang kulay? Itim at puti lang sana. Napasimangot ang triplet sa sinabi niya. Wala na po eh, sagot ni Lovie. Nang tignan niya si Hart ay sinamaan siya nito, nang tingin kaya napangiwi si Aldous. Okay na pala ito. Salamat kids. Tawa nga niya. Niyakap naman ni Aldous ang triplets at hinalikan ng no isa-isa. Kinuha naman ni Mariel ang triplets. Saka dinala sa kwarto nila para mabihisan na. Maya-maya lang ay naupo si Hart sa tabi niya at isinandig ang likod sa sofa. Nakaramdam ng awkwardness si Aldous na hindi naman niya ito nadarama dati. Gandang-ganda na siya sa kaibigan kahit maglaitan sila noon. Nag-iba na talaga pagkatapos mangyari ang hindi dapat noong gabi na yon. Kamusta na kayo ni Lisa? Hindi ba kayo nagkatuluyan? Usisa nga ni Hart. Napatikim naman si Aldous. Parang mapag-usapan na talaga nila ang tungkol sa nangyari noon. Hindi. Nakipaghiwalay siya sa akin after kong hindi sumipot doon sa usapan namin. Alam mo naman kung anong nangyari at saka wala na rin akong time sa kanya dahil frustrated ako na namuntis kita na hindi naman sana dapat. Napangiti si Hart sa kanya. Pasensya ka na. Parang nagilty ako bigla, dapat pala talaga. Umiwas ako. Nadala na rin kasi ako sa pagkakataon eh. Sobrang dilim kasi ng kwartong yun at hindi ka agad kita namukaan. Hindi din naman kasi agad nagsasalita si Aldous ng mga panahong yon. Ang nasa isip niya nang niyaya siya ni Lisa ay talagang merong mangyayari sa kanila. Kaya naisip niya na sinadya ng nobya, napatayin ang ilaw, at saka nagkataon pang noong time na yun ay pareho ng perfume na gamit ang mga ito. Kaya nag-expect siya na ang nobya ito pero si Hart pala. Tapos na nang magkaalaman. Kaya parang lumabas ang kaluluwa niya noong mga panahong yun. Hindi din kasi siya naging pamilyar sa haplos ni Hart. Dahil hindi naman sila yung magkaibigan na masyadong showy sa isa't isa, magakbayan, magtabi matulog, at saka binalot na siya ng ibang pakiramdam noon, kaya nagkaganon. Don't feel guilty. Para yatang sinadya ng tadhana na mangyari ang ganon. Dahil siguro hindi rin kami ang magkatuluyan ni Lisa. Salamat. Pero bakit nga ba hindi ka nakapag-asawa? Usisa nga muli ni Hart. Tumawa si Aldous. Sobrang seryoso na nga sila kung mag-usap. Hindi gaya ng dati na puno ng asaran at inisan parang there's a wall between them. Hindi ko rin alam eh. Maybe hindi pa will ni Lord na mahanap ko ang babaeng para sa akin. Tumangutango si Hart. Siguro. At saka ang gulo ng triplets. Baka ma-high blood yung misis mo kapag nagkataon. Kaya nga, ikaw ba? Kamusta naman ang buhay pag-ibig mo? Tumingin sa kanya si Hart. Wala din eh pero may maniligaw ako. Si Fred.
Yung lalaking kasama ko sa night market nung nagkita tayo. Hindi ko siya pinansin. Nakafocus kasi talaga si Aldous kay Hart noong time na yun, kaya hindi niya napansin yung iba at wala nga siyang hint. Nagtatanong nga siya kung sino ka kasi nakita niya tayong nagyayakapan. Talaga? Alam ba niya na may mga anak tayo? Umiling si Hart. Hindi pa nga sasabihin ko pa lang. Tumango naman si Aldous pero may bahagi sa puso niya na parang ayaw pumayag pero deserve ni Hart na maging masaya. Sad na nga lamang ni Aldous. Kung hindi ka pa nakapagpadala ng gamit, pwede kang makisuot ng damit ko. First time itong mangyari kasi dati ayaw mo kahit anong pamimilit ko. Napatawan na nga lamang si Hart dahil sa sinabi niya. Pwede naman, pero nakabili na ako kanina. At saka bukas na ako maghahakot ng mga gamit ko doon at dalhin rito. Sige, papasok muna ako sa kwarto. Pupuntahan ko lang mga bata. Tumango naman si Aldous. Samantalang si Hart naman ay kinuha muna niya sa loob ng kotse ang biniling pantulog kanina bago umakyat ng hagdan at dumiretso sa kwarto ng mga bata. Mabuti na lang naririnig na niya ang tinig ng triplets. Baka ibang space naman ang mapasukan niya. Naglalaro ang tatlo nang pumasok siya sa loob ng kwarto. Nakigamit ng banyo si Hart para maligo at paglabas niya ay nakabihes na siya at tinupi ang hinubad niyang damit. Naupo siya sa tabi ng mga bata at isa-isa niyang inayos ang buhok ng mga ito dahil hindi nakatali. Nalukot sa sobrang galaw nila. Nang gumabi, ay sabay na silang naghapunan lahat, kaya nang matapos ay kanya-kanya ng pasok sa loob ng kwarto. Dito na siya tatabi sa triplets dahil ilang taon din niyang hindi nakasama ang mga ito. Hindi na naglalaro gumagawa pa ng homework bago matulog. Pasimple lang na nakatingin si Hart sa triplets at nag-iisip siya kung paano niya umpisahang sabihin sa magulang niya na may mga anak na siya. Nasa ibang lugar kasi ang mga ito nakatira at hindi naman nila nakilala si Aldous na kaibigan niya. Kaya tiyak na magugulat ang mga ito sa maging revelasyon niya. Maya-maya ay nakahiga na silang apat at nag-uusap ng kung ano-ano nang biglang may kumatok sa labas ng pinto. Tulog na kayo? Tanong nga ni Aldous. Hindi pa daddy, pasok po kayo. Si Demi ang sumagot. Pumasok naman si Aldous at fresh looking ito dahil basa pa nga ang buhok. Dito ka mahiga sa tabi, mommy, daddy. Utos nga ni Lovie. Nagkatinginan silang dalawa ni Aldous. Bakit parang sobrang awkward naman yata ang naramdaman ni Hart? Hindi na ba talaga ito mawawala sa pagitan nilang dalawa ni Aldous? Hindi na ba talaga may babalik ang turingan nila dati na walang ilangan? Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Sa totoo lang. Sige, saad na nga lamang ni Aldous. Biglang kinabahan si Hart nang tumabi na sa kanya si Aldous. Hinaplos niya ang kanyang dibdib para pakalmahin. Napakagatlabi na lang si Hart dahil sobrang dikit ni Aldous sa kanya. Kahit marami pa namang space ng kama, ayaw niyang magreklamo dahil baka masabi nitong affected much siya sa presensya nito. Saan nga po pala kayo nagkakilala? Tanong nga ni Lovie. Friends kami ng mommy niyo. Ha? Pwede palang mag-baby ang magkaibigan? Paano po yun? Napakunot ang noong tanong nga ni Demi. Kinuha niya ang unan at sinapok si Aldous. Kinurot niya ang tagiliran nito kasi mali ang naging sagot. Nagulat na lang siya dahil biglang nag-intertwined ang mga daliri nila ng lalaki at hinalikan pa nito ang kanyang balikat kaya nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Napabuntong hininga na lang si Hart. Pag-e-explain nga nito, sa university kami nagkakilala ng daddy niyo pero hindi kami magkaklase, iba yung course na kinuha namin. Tapos naging friends kayo? Nagkainlaban at tumating kami? Nakangiting usisa nga ng isa sa mga triplets na si Harty Lee. Napatingin na nga lamang si Hart kay Aldous at hindi na nga niya napansin
na kanina pa pala nakatitig sa kanya ang lalaki. Ganun talaga. Ang dami pa nilang napag-usapan hanggang sa nakatulog ang triplets. Hindi niya alam kung bakit hindi pa umaalis ang lalaki sa tabi niya. Mas gusto yata ang mapadikit palagi. Hoy, matulog ka na doon. Sad nga ni Heart. Oo na. Good night, Heart. Napakagatlabi na lang si Heart dahil hindi pangalan niya ang binanggit ng lalaki kundi puso. Napabuntong hininga na lang siya dahil sa pinapalakas talaga ng lalaking yun ang pintig ng kanyang heart. Kinabukasan, nagising si Heart dahil sobrang ingay ng kanyang telepono. Gusto pa niyang matulog, pero may istorbo. Sinagot na niya ang tawag, saka naman bumukas ang pinto at iniluwa si Aldous. Hindi niya alam kung sino ang unang kakausapin niya. Pero nang makita ng lalaki na nakalagay sa kanyang tainga ang cellphone, ay umalis ito. Bakit ba? Ang aga-aga. Early in the morning, bad mood ka? Nasaan ka ba? Nandito ako sa bahay mo pero nakalock. Tanong nga ni Fred. Nasa bahay lang ako ng kaibigan ko. Papauwi na. Hintayin mo ko. Okay? Take care. Kasama niya sa trabaho si Fred at pareho silang civil engineer. Kaya siya niligiwan ng lalaki dahil gustong-gusto daw siya nito dahil mabait siya at thoughtful. Okay naman si Fred. Pero ewan ba niya nagulo ang utak niya dahil kay Aldous. Bumaba na ng kama si Heart at inayos ang higaan. Tinupi niya ang mga kumot sa inilagay niya sa gilid, ang unan. Nagwalis din siya ng sahig para wala nang lilinisan si Mariel para makapagpahinga din sa paglilinis. Pagbaba niya ng hagdan ay dumiretso siya sa may kusina. Nasa hapagkainan na ang lahat at siya lang pala ang hinintay para makapag-umpisa ng kumain. Ihahatid mo kami ulit sa school, Mommy? Tanong nga ni Hearty Lee. Oo naman. May trabaho ka pa, diba? Tanong naman ni Aldous kay Heart. Ngumiti si Heart at humila nga ng upuan at naupo. Mamayang 8 pa naman yun, hatid ko na lang muna ang mga bata. Napangiti si Aldous sa pagiging maalaga ni Heart. Sige, kumain ka na. Tumango naman si Heart. Nagulat siya dahil tumayo pa si Aldous at nilagyan siya ng kanin sa plato niya, pati ulam, saka inabutan din siya ng isang baso na lamang tubig. Napailing sa isip si Heart. Hindi siya sanay sa ganitong gestures kay Aldous. Ngayon lang niya na-confirm na may sweetness din palang itinatago ang lalaking ito. Siguro sa mga nakarelasyon nito, lumalabas hindi sa mga kaibigan. Nakita niya kung paano ngumiti ng sobrang tamis si Mariel na halatang kinikilig sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga muna sila saglit at lumabas na ng bahay. Pagkatapos kasi, ihahatid niya sa school ang mga anak. Isinama niya si Mariel para may magbabantay sa triplets kasi may trabaho siya. Bago siya umalis, ay ibinili niya muna ng snacks ang mga anak para may makain kapag recess time. Inabutan din niya ng pera si Mariel para kapag nag-utom ito may magamit. Hindi kasi biro ang magbantay ng estudyante ng ilang oras. Nakakapagod at nakakagutom. Pagdating niya ng bahay ay nakasimangot na si Fred. May naihanda na itong pagkain sa mesa sa may sala. Walang choice si Heart kundi ang kumain ulit dahil sayang naman ang effort ng lalaki. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa message kung sino ang lalaking kausap mo doon sa night market. Sabi nga ni Fred. Si Aldous kaibigan ko at may anak kami. Sad naman ni Heart kay Fred. Napakunot ang noon ni Fred na nakatingin kay Heart. Magkaibigan tapos may anak? Pwede ba yun? Sambit nga ni Fred. Hindi sinasadya. At saka, hindi na ako magbibigay ng details kung paano nangyari. Paano ang setup ninyo? Tanong nga ni Fred. Doon ako titira sa bahay niya para makasama ko ang mga anak ko. So marami kayong anak? Napakunot ang noo. Natanong muli ni Fred. Triplets ang anak namin. Bumuntong hininga si Fred at parang hindi nagustuhan ang nalaman. Wala siyang pakialam. Basta ang importante sa kanya ay ang mga anak niya.
Babawi nga siya. Pwede ka namang maging nanay sa kanila pero bakit kailangan pang doon tumira? May bahay ka. Dalhin mo sila rito. Sabi pa nga ni Fred. Biglang nakaramdam ng inis si Hart. May point naman si Fred. Pero hindi kasi pwedeng bigla na lang niyang kunin ang mga bata sa poder ni Aldous. Gayong mas sanay ang triplets sa daddy nila dahil ito ang kasama ng ilang taon. Tapos siya ay ngayon lang. Ayaw niyang mag-explain sa lalaking ito. Baka mauwi pa sa away. Hirap kausapin. Alam mo ngayon pa lang ay parang nahihirapan kang tanggapin kung ano ang meron ako. Paano na lang kaya ako maging tayo? Napailing si Fred. Dali-dali itong lumabas ng kusina na hindi nagpapaalam. Narinig na lang niya ang tunog ng papalayo nitong sasakyan. Wala siyang pakialam kung itigil na nito ang panliligaw sa kanya. At hindi niya kailangan ng lalaking mahirap intindihin, maraming kuda. Mga anak na lang niya ang iisipin niya sa ngayon bago ang ibang tao na hindi naman niya kadugo. Bandang 7:00 ng umaga ay nagbihis na si Hart papasok ng trabaho. Dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho, makakarating din naman siya sa pupuntahan niya. Nang mag-uwian sila kinahapunan, ay naunang umalis si Fred. Kaya nagtaka ang mga kasama niya sa trabaho, nagkibit balikat lang siya na sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho. Nang makadaan siya sa isang butik, ay naisipan niyang pumasok sa loob, kaya iginilid niya muna ang kanyang kotse. Tiningnan niya ang dalang sling bag, kung naisilid niya kanina ang 3 panyo na dinala niya. Naghanap siya ng mga bestida na pambata dahil balak niyang bilhan ng mga anak. Nang makakita siya ay tuwang-tuwa siya dahil may 3 magkapareha, kaya binayaran na niya agad sa counter. Bumili din siya ng isa para sa kanya kay Mariel at sa kay Aldous na gustuhan kasi niya. At alam niyang bagay ito sa kanila kaya binili na rin niya. Pagdating niya sa eskwelahan ay nasa labas na ang triplets na naghihintay ng masasakyan, kaya binuksan niya ang bintana pagkahinto niya sa tapat ng mga ito. Sabi ko na susunduin tayo ni Mommy. Nakaiting sabi ni Demi. Siyempre busy yata ang daddy niyo at saka bumabawi nga ako, 'di ba? Masuyong saad naman ni Hart. Tali-tali nga na pumasok ang triplets sa front seat at nagmano sa kanya. Tumayo pa ang 3, tinignan ng mga paper bags sa likod. Pumasok na nga rin si Mariel. Ano yung mga binili mo, Mommy? Tanungan ni Lovie. Bestida yan. Tuwang-tuwa naman ang 3 at nagpasalamat. Tumango si Hart at hinalikan ng triplets. Pakiabot ako ng paper bag, Mariel, please. Tapos yung kulay blue ay para sa iyo yan. Ngumiti naman si Mariel. Salamat po, ma'am. Nakangiting sabi nga nito. Tinanggap na niya nang iabot sa kanya ng babae. Siya na ang nagbukas ng paper bag at ipinakita sa triplets. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil sobrang cute daw ng design at gusto na ngang suutin agad. Hindi na muna sila umalis bagkus ay sinuklayan muna niya ang triplets at itinali ang buhok. Nilagyan niya ng pulbo, saka nilagyan din niya ng panyo ang likod dahil pinagpawisan pagkatapos niyang maisuot ang bestida. Habang si Aldous ay kararating lang ng bahay, sobrang tahimik ng paligid. Siguro hindi pa nakauwi ang mga bata. Ngayong nandito na si Hart, ay parang nagkaroon na siya ng peace of mind. At hindi na siya stress, nakapagpahinga na siya ng maayos. At sobrang nakapagtataka dahil wala nang nag-aaway sa mga bata. Maya-maya lang ay naririnig na niya ang boses ng triplets na para bang papasok na sa loob. Hi Daddy, kamusta po? Tanong nga ni Lovie. Lumapit ang mga ito sa kanya at sabay na nagmano na hindi naman ginagawa nila dati. May pagyakap pa ng mahigpit sa kapaghalik sa pisngi na sobrang tunog pa, kaya napapangiti naman si Aldous. Okay lang naman. Sad nga nito. Mabuti kung ganun, Daddy. Maganda kami ngayon kasi binilhan kami ni Mommy ng bestida.
Umiikot pa ito sa kanyang harapan at sumunod na nga rin ng dalawa. Ang cute niyong tignan. Nagpasalamat nga si Heartily. Maya-maya lang ay sumunod na rin si Heart. Dami nitong bitbit, pero hindi man lang nagreklamo. Dala-dala ang 3 school bag, paper bag, pero kahit hapon na ang maganda pa rin ang kaibigan. Nagulat siya dahil lumapit sa kanya ang babae at bumeso, napalunok naman si Aldous. Pinagnanasaan na yata niya ang kaibigan niya, kahit hindi naman sana dapat. Pero kasi malaki ang nagbago sa kanya, magmula nang may mangyari sa kanilang dalawa ni Heart. Iba na ang tingin niya rito, at nakikita na niya ang mga bagay na hindi niya napapansin, noon kaya delikado na talaga ito. Para pala sa'yo. Napadaan ako sa butik kanina dahil binilhan ko ng bestida ang mga bata at nakita ko yan. Meron ka din. Ngumiti si Aldous. At naging thoughtful na ito ngayon, hindi gaya ng dati, hindi talaga naglalabas ng pera ang babaeng ito. Pero siguro dahil wala pang maayos na trabaho kaya ganon, pero ibang-iba na talaga. Salamat, Heart. Sad naman ni Aldous. Tumawa naman si Heart. Parang hindi ko na pangalan ang binanggit mo ah. Yan na ba ang bagong tawagan ng magkaibigan ngayon? Biro pa nga ni Heart at napahalakhak na nga lamang si Aldous. Matagal nang nasira ang pagkakaibigan natin simula nang mangyari yun. At ngayon inanay ka na ng mga anak ko. Napataas ang kilay ni Heart sa kanya. So ano na tayo ngayon? Tanong nga ni Heart. Hindi ko pa alam. Napangisi na nga lamang si Aldous. Sus, ang dami mong alam. Papasok na nga muna ako sa loob ng kwarto para magbihis. Tumango naman si Aldous. Pagkaakyat ni Heart ng hagdan, kasama ang mga bata ay binuksan niya ang paper bag at tiningnan ng laman, 3 printed t-shirt ang nasa loob. Masaya si dahil kahit afford niya ang maraming bagay, ay thankful din siya kung may magbibigay sa kanya. Maya-maya lang ay pumasok si Mariel. Saan kaya nagpunta ang babaeng ito? Bakit nahuli ng dating? Ikaw na lang po ang magbigay nitong shaver kay Ma'am Heart. Magluluto pa kasi ako. Sabi niya ni Mariel. Sige, akin na. Sagot naman ni Aldous. Ibinigay sa kanya ni Mariel ang pinabili ni Heart at dali-dali siyang umakyat ng hagdan saka dumiretso sa kwarto. Bukas naman ang pinto kaya hindi na siya kumatok. Itinulak na lang papasok pero nagsisisi siya dahil nakita niya si Heart na nakatalikod na nakabra at panty lang. Napalunok si Aldous at biglang umalinsangan ang kanyang pakiramdam. Dali-dali niyang inilagay sa ibabaw ng mesa ang shaver. Saka nagmamadaling lumabas ng kwarto, napalakas pa ang bagsak niya ng pinto kaya nakagawa ito ng ingay. Pumasok agad si Aldous sa kanyang kwarto. Dumiretso sa banyo at binuksan ang drawer. Napapikit pa siya at pilit kinakalimutan ng nagsumiksik sa kanyang isipan kung gaano kaganda ang katawan ni Heart. Kaya siya mapapahamak kasi hindi siya marunong kumatok. Kay Heart lang naman siya. Ganito kasi close sila. Pero sa ibang tao ay hindi naman. Habang si Heart naman ay napatalon sa gulat dahil sa malakas na pagbagsak ng pinto. Galit yata si Mariel sa kanya, nakisuyo lang naman siya kanina na magpabili ng shaver dahil nakalimutan niya. Makalipas ang kalahating oras ay tapos nang magbihis si Heart kaya lumabas na siya ng kwarto, bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina. Nagluluto si Mariel nang madatnan niya. Galit ka ba sa akin, Mariel? Tanong nga ni Heart. Hindi po, ma'am. Sagot naman ni Mariel. Talaga? Galit ka yata kasi binagsak mo ng malakas ang pinto. Sagot pa nga nito. Naku, hindi po ako yun. Si Sir Aldous pong inutusan ko na maghatid ng shaver kasi magluluto ako. Sabi nga ni Mariel. Napanganga na lang si Heart. Bakit naman hindi nagsasalita ang lalaking yun o ang kumatok man lang? Nakakainis talaga. Nakita tuloy ang katawan niya. Nakasimangot si Heart na lumabas ng kusina. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan at pinuntahan ang kwarto ni Aldous at kinatok ito ng ubod lakas. Akala siguro ng lalaki ang 3 bata ang nandito sa labas. Pagbukas ng pinto ay itinulak niya ng ubod lakas si Aldous hanggang sa mapahiga ito
sa ibabaw ng kama. Agad siyang pumatong rito at saka sinermona nito. Nakakaasar ka, sa susunod kasi kumatok ka naman. Hindi yung basta-basta ka nalang pumapasok. Paano na lang kung nakaubad ako? Makikita mo ang hindi mo dapat makita. Saan nga ni Hart? Natigilan si Hart dahil ngayon lang niya napagtantong nakatapis lang pala ng tuwalya si Aldous at wala itong suot na pangitaas. Aalis na sana siya sa pagkapatong nito pero biglang siyang pinigilan ng lalaki. Ano? You turn me on this position tapos bigla ka nalang alis? Seryosong saad ni Aldous. Bitawan mo nga ako? Bakit pa kasi pumatong ako sa'yo? Hiyang-hiyang naging pakiramdam ni Hart lalo na nang pagtawanan nga siya ni Aldous. Kaya sobrang pula na nga ng kanyang pisngi ngayon. Bakit ka pa mahihiya kung natikman ko na ang lahat ng yan? Napasimangot si Hart. Binigwasan niya si Aldous pero nasalo nito ang suntok niya. Kaya hawak-hawak ng lalaki ngayon ang kanyang kamay at nakapatong pa rin siya rito. Hindi siya nakahuma nang yakapin siya ng mahigpit ni Aldous. Habang nasa ibabaw siya nito, parang lalabas ang kaluluwa ni Hart sa kanyang katawan nang bigla siyang halikan ni Aldous sa labi. Hindi siya gumanti, na nanatili lang nakasara ang labi niya pero idinikit nito ang dila sa bibig niya kaya kusa na lang siyang napanganga. Nagulantang sila nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at narinig nila ang boses ng anak. Ano pong ginagawa niya, Mommy? Agad siyang umalis sa ibabaw ni Aldous, saka bumaba ng kama at nilapitan ng anak. Napakagatlabi na lang si Hart sa sobrang kahihiyan. Bakit naman kasi nailak ang pinto? Kaya lang wala din silang gagawing milagro pero kasi may mga bata bawal nilang makita ang mga ganong bagay. Pautal-utal pa nga nasagot ni Hart. Ha? Wala naman. Mahiniram lang ako sa daddy mo. Ngumiti si Lovie sa kanya kaya agad niya itong inakbayan at inakay palabas ng kwarto. Samantalang si Aldous ay napatulala na lang, bigla siyang nahiya dahil sa nangyari kanina lang. Baka iisipin ni Hart na masyado siyang atat kaya siya ang nag-initiate na halikan nito. Pero kasi nakalimot siya, lalo pa na hindi niya makalimutan ang nakita kanina. Isang linggo ang nakalipas, magmula nang nasa bahay na niya nakatira si Hart, ay tuluyan ng nagkasundo ang triplets, kaya masayang masaya si Aldous. Pero naging torture sa kanya ang presensya ng babae dahil hindi na pagiging kaibigan ang turing niya rito. May halo ng special, saka masyadong confusing. Kaya nga hindi niya maiwasang mainis dahil nang maisip niyang may manliligaw pala ang babae. At pasimple nga siyang nakikibalita kung magkarelasyon na ba ang dalawa kasi hindi sila nakapag-usap ulit after sa nangyari doon sa loob ng kwarto niya. Kumusta naman kayong tatlo? Hindi na ba kayo nag-aaway? Nasa labas sila ng bahay ngayon, nakatambay dahil malamig at masarap ang simoy ng hangin. Wala si Hart dahil may pinuntahan daw ito saglit. Sinundo ang triplets sa paaralan tapos nagmamadaling umalis. Hindi na po, Daddy. Masayang-masaya na po kami dahil kompleto na po ang pamilya natin. Nandito na po si Mommy. Nakangiting sagot nga ni Heartily. Napangiti naman si Aldous kahit siya din ay masaya ngayong makakasama na nila si Hart. Maya-maya lang ay napatitig siya sa bagong dating na si Hart. Pinagpawisan ito at nagpangabot ang mga kilay, saka parang wala sa mood. Okay ka lang, Mommy? Tanong nga ni Lovie. Tahimik lang si Aldous na nakatitig nga. Kay Hart, alam niyang there's something wrong with her. Oo naman, pagod lang si Mommy sa trabaho. San ka nga pala galing? Nakangunot ang noong tanong naman ni Demi. Nagkatinginan silang dalawa ni Hart. May kinita lang akong isang kaibigan. Doon na muna kayo sa kwarto niyo gumawa kayo ng assignments. Sad nga ni Hart. Ngumiti naman si Hart sa triplets. Tumango naman ang tatlong bata sa kasabay na umakyat ng hagdan at dumiretso sa loob ng kwarto. Okay ka lang? Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong ni Aldous. Lumapit sa kanya si Hart at sumandig sa dibdib niya ang katawan nito. Nag-away kami ni Fred.
dahil isinumbong niya ako sa magulang ko na may anak ako sa isang kaibigan. Napatiimbagang si Aldous. Sumbongero palang lalaking yon, parang bata. Sa isip nga nito, anong sabi ng magulang mo? Napailing si Hart. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman kasi sila nakakausap, tanging kapatid ko lang. Doon kasi nagkwento si Fred. Napabuntong hininga si Aldous. Anong plano mo? Tumingin sa kanya si Hart at ngumiti. Uuwi ako at sa kapanahon na siguro para malaman nila ang tungkol sa triplets. Hindi naman kasi ako takot, sadyang hindi na surprise. Isasama mo ba si Fred? Nakasimangot si Hart. Wala na akong pakialam sa lalaking yun. Pinatigil ko na rin siya sa panliligaw sa akin. Kanina nga bigla na lang niya akong hinalikan. Walang modo talaga kahit ayoko. Nang tingnan niya ang labi ni Hart ay nawala ang lipstick nito. Kaya hinawakan niya at pinunasan gamit ang daliri niya para mawala ang essence ng laway ni Fred. Dapat siya lang ang makahalik sa labi ng babae. Aba, gusto yata makaisa sa'yo ang lokong yun ah. Tumawa nga si Hart. Pero kung ikaw okay lang, kahit anli-halikan pa? Napangisi na nga lamang si Aldous. Kaya napahaplos nga siya sa mukha ni Hart. Siyempre, ako unang nakalaway sa'yo kaya dapat walang ibang magtangka pa. Hindi ka sure. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Aldous. Sino yung first kiss mo? Maliit na bagay. Huwag na nating pagtalunan pa. Sad na nga lamang ni Hart at napatawa. Inaasar lamang niya si Aldous. Tumango naman si Aldous. 2 linggo ang nakalipas ay naghahanda na si Aldous sa kung ano ang sasabihin niya sa magulang ni Hart kapag nandun na sila. Ito ang unang beses na makamit siya ng magulang ng isang babae. Tapos hindi pa niya nakarelasyon maliban sa magkaibigan silang 2. Ang triplets ay sobrang excited. Nagpabili na nga ng maraming pasalubong para sa mga relatives na nandun. Pero si Aldous ay sobrang kabado. Nang tingnan niya si Hart ay masyado lang itong relax at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Isa-isa niyang nilagay ang gamit nila sa kotse niya para mailagay niya ng maayos. Kotse na lang daw niya ang gagamitin nila at dito na sa bahay, iiwan ang kay Hart. Nandito naman si Mariel sa bahay maiiwan. Makalipas ang ilang minuto ay lulan na sila ng kotse. Paalis nagtaka pa ang triplets kung bakit hindi kasama ang yaya ng mga ito. Hindi mahilig sa ganitong lakad si Mariel, mas gusto lang nito sa bahay magmukmok. Habang si Hart ay ramdam niya ang pananahimik ni Aldous. Siguro kinakabahan din ito kaya tinapik niya ang balikat dahilan para ngumiti ang lalaki. Pagdating nila, makalipas ang ilang oras na biyahe, ay sobrang tahimik ng buong bahay na unang bumaba ang kambal at sumunod na sila. Pagpasok nila, sa loob ng bahay ay walang tao, kaya dumiretso sila sa kusina at doon kumpleto ang lahat na nanghalian pala. Mano po mama, papa, sabi nga ni Aldous. Muntik nang mapatawa ng sobrang lakas si Hart nang makita niya ang gulat na reaksyon ng magulang niya habang inaabot ang kamay kay Aldous. Sumunod na rin siya sa pagmano pati na rin ang mga anak nila. Ang tahimik naman, hindi ba kayo natutuwa sa pagdating namin? Sad pa nga ni Hart. Sumimangot ang kuya niya at masama ang naging tingin kay Aldous kahit bumati naman ng lalaki. Hindi kami natutuwa sa ginawa ng lalaking yan. Parang tinuruan kayata niyang magsikreto. Galit na sad pa nga ni Alfonso. Oo nga, magkaibigan kayo tapos binuntis ka niya? Singit naman ni Larry. Dapat sa lalaking yan turuan ng leksyon. Segunda naman ni Bert. Napakagat labi na nga lamang si Hart. Pero hindi na tinag si Aldous. Sad nga nito. Pasensya na. Pero pananagutan ko naman si Hart. Aba dapat lang. Subukan mong tumakbo sa responsibilidad mo. Talagang ihapapahunting ka namin. May galit pa nga sa boses na sagot ni Alfonso. Napabundong hininga na nga lamang si Hart. Tama na, nakakaya sa bisita natin. Nandito nga siya para harapin ang nagawa niyang kung ano-ano na lang
ang lumalabas sa bibig niyo. Saway naman ni Papa Dante. Tumahimik naman ang mga kapatid niya pero masama pa rin ang tingin nila kay Aldous. Maupo na kayo, Hart. Sumalo na kayo sa amin sa pananghalian. Yung mga bata pakainin mo. Utos nga ni Mama Elsie. Opo, Mama. Napataas naman ang kilay ng mga kuya niya nang ipaghila siya ng upuan ni Aldous. Samantalang si Aldous ay napapailing dahil parang mahihirapan siyang paamuhin ang mga kapatid ni Hart. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya. At the same time ay masaya dahil parehong mabait ang magulang ni Hart, kaya may pinanghahawakan siya. Pagkatapos nilang kumain ay pumasok na sila sa isang kwarto. Ang triplets ay nasa kusina kasama ng lolo at lola. Akala ko hanggang dito sa kwarto ay susundan ako ng mga kuya mo. Sad nga ni Aldous habang umiiling. Napailing na nga lamang din si Hart. Ganun lang talaga ang mga yun, overprotective sila masyado hanggang sa hindi na nakakatuwa ang mga pinaggagawa nila. Ngumiti si Aldous. Hayaan mo na. Naintindihan ko naman ang side nila. Na kaya sila ganyan ay nag-iisang babae ka lang ng kapatid nila. Hindi pwede pagsasabihan ko sila. Hinila ni Aldous si Hart at pinaupo sa kandungan niya. Huwag na, hayaan mo na lang sila. Kinabukasan ay nahuli ng gising si Aldous. Paglabas niya ng kwarto ay wala na si Hart, sumama daw ito sa mama nito na nagpunta ng bayan at ang triplets ay dinala. Naligo na muna si Aldous at pumasok ng kusina pagkatapos nagbihis dahil kakain siya ng agahan. Nadatnan niya ang mga kuya ni Hart na kumakain at inaya siya ng mga ito. Sumama ka sa amin mamaya, may pupuntahan tayo, sabi nga ni Bert. Sige, sagot naman ni Aldous. Pagkatapos nilang kumain ay magkasama silang apat na umalis. Gusto ni Aldous na maging okay sila, pati ang mga kapatid ni Hart. Kaya kahit saan siya isama ng mga ito, ay sasama siya para makabuild sila ng relasyon at magustuhan siya ng mga ito. Pagdating nila ay may sumalubong sa kanila na isang lalaki. Ito yata ang may-ari ng pinapagawang bahay na pinuntahan nila. Kaibigan namin siya at kanya itong bahay. Tinutulungan namin siya para mabilis matapos kesa naman maghanap pa siya ng iba, dagdag gastos lang. At bilang parte ng pamilya dapat makikisabay ka. Sambit ni Alfonso. Nakuha ni Aldous ang ibig sabihin ni Alfonso, gusto nitong tumulong din siya sa paggawa ng bahay. Sige, ano bang gagawin ko? Desidido talaga si Aldous. Para nga patunayan ang sincerity niya. Isilid mo sa sako yung mga graba at buhangin tapos kargahin mo papasok sa loob ng bahay. Seryosong utos nga ni Larry. Tumango naman si Aldous. Hindi pa niya maranasan ang mag-construction at magbuhat ng ganitong mabibigat na bagay, pero susubukan niya. Bandang hapon ay tagaktak ang pawis ni Aldous. Pagod na ang kanyang katawan at hindi na niya mabilang ang sako na may laman ang nakarga niya hanggang sa gabi na sila natapos. Ngayon ay papauwi na sila at ang tahimik niya dahil sobrang sakit ng kanyang buong katawan. Pagdating nila ng bahay ay nakita niya kung paano siya tiningnan ng pailalim ni Hart. Pumasok agad ng kusina ang magkapatid, lalo na masama ang tingin sa kanila ng babae. San kayo galing? Takang tanong nga ni Hart. Ayaw magsinungaling ni Aldous, pero baka mas lalo siyang ayawan ng mga kapatid ni Hart kung magsusumbong siya. Doon sa mga kaibigan ng kapatid mo, naginuman kami doon. Pagsisinungaling pa nga niya. Totoo naman talagang nag-inuman sila. Pagkatapos magtrabaho, lumapit sa kanya si Hart. At inamoy ang kanyang bibig, napapalunok naman si Aldous. Dahil sobrang bango ng babae. Okay, tapos nagpagulong-gulong ka sa lupa dahil nalasing ka? Ang dumi ng damit mo tapos puti pa talaga ang isusuot mo? Tumango naman si Aldous. Hinawakan ni Hart ang kamay niya at inakay siya ng babae. Papasok sa loob ng kwarto. Nasaan ang mga bata? Tanong nga ni Aldous. Kumuha ng damit si Hart sa loob ng kanyang bag, pati na nga rin brief at shorts saka ibinigay sa kanya.
Isinamin ni Mama at Papa. May pinuntahan yata. Sagot naman ni Hart. Ngumiti naman si Aldous kay Hart nang titigan siya ng babae. 2 linggo ang nakalipas ay nasa bahay pa rin sila ng babae. Ayaw pa kasi silang pauwiin ng magulang nito dahil gusto pang makabonding ang mga apo. Ang akala ni Aldous ay nandito sila para magbakasyon. Pero parang hindi siya nakapag-relax dahil sinasama siya ng magkapatid na magtrabaho. Naisip nga niya na parang pinapahirapan siya ng mga lalaki pero hindi naman siya nagrereklamo. Tapos ngayon ay ayaw niyang bumangon dahil masama ang kanyang pakiramdam. Naipon yata lahat ng pagod niya. Habang si Hart ay nagluluto ng agahan, pero nagtaka siya kung bakit hindi pa lumalabas ng kwarto si Aldous. Maya-maya lang ay biglang nagtakbuhan, papasok ng kusina ang triplets. Kaya nagtaka siya kung napaano ang mga ito. Si Daddy po, Mommy, inaapoy ng lagnat, sabi ni Lovie. Nagulat naman si Hart dahil hindi niya napansin kanina na masama ang pakiramdam nito. Tara, puntahan natin siya. Nag-aalalang sad naman ni Hart. Magkasabay silang 4 na pumunta ng kwarto at nadatnan niya si Aldous na nanginginig. Agad niyang dinaluhan ng lalaki sa kadinama ang noo nito para siyang napaso sa sobrang init. Kiniginaw ako. Sad nga ni Aldous. Ito ang resulta ng pagsama-sama mo sa mga kapatid ko eh. Kung saan-saan na kayo maabot ginagabi ng uwi. Napabuntong hininga na lang si Hart. Kinuha niya ang kumot na nakatakip sa buong katawan ng lalaki at hinubad niya agad ang damit nito kasama na rin pantalon. Nag-alala siya kaya wala siyang pakialam kung makita niya ang katawan ng lalaki. Pinunasan niya ang pawisan nitong noo, dibdib sa kalikuran. Kumuha siya ng malinis na damit at pajama, saka binihisan ito para hindi maiinitan ng pakiramdam. Lumabas siya ng kwarto saglit para kumuha ng isang basong tubig at pagkain na rin para pakainin niya ang lalaki. Nang matapos ay pinainom niya ng gamot para humupa ang lagnat. Ang triplets ay nakakunot ang noo na nakatingin sa daddy nila na masama ang pakiramdam at alam niyang nag-alala din ang mga ito. Hindi pa rin nawala ang panginginig ni Aldous kaya humiga siya sa tabi ng lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Sali din kami, Mommy. Nakaiting sabi naman ni Demi. Saka na lang baka mahawa kayo sa lagnat ni Daddy. Tumango naman ang triplets at hindi na nagpumilit pa. Nang gumabi ay mataas pa rin ang lagnat ng lalaki. Parang hindi tinablan sa ininom nitong gamot. Pero ang panlalamig nito ay nawala rin kahit na papaano. Habang si Aldous ay masama ang pakiramdam. Pero napapangiti siya dahil sa pag-aalaga sa kanya ni Hart. Palaging nakakunot ang noo nito. Kasi nakukuha daw niya ito sa pagsama-sama niya sa mga kapatid nito. Kumain ka na ba? Tanong nga ni Aldous kay Hart. Ayos lang ako ang atupagin mo ay ang lagnat mo. Bakit hindi pa nawawala? Hinawakan ni Aldous ang kamay ni Hart at dinala niya ito sa labi niya sa kahinalikan. Okay lang ako. Itutulog ko lang to mamaya. Bukas ay mawawala na to. Ano ba kasing pinagagagawa niyo? Nila kuya kapag umaalis kayo. Nag-aalalang tanong ni Hart. Napabuntong hininga na nga lamang si Aldous. Ayaw niyang magsalita dahil baka mapasama pa nga ang kapatid nito. Wala naman, banding lang, inuman ganon. Umiikot ang mga mata ni Hart. Dinama nito ang noo niya at napailing ng maramdamang sobrang init pa rin. Pakiramdam ni Aldous ay hindi nawala ang lagnat niya sa ininom niyang gamot kaya nag-alala siya na baka may iba siyang sakit. Napakunot ang noo ni Aldous nang mapansin niyang nagmamadaling lumabas ng kwarto si Hart. Kaya dahan-dahan siyang bumangon para sundan ng babae at nakita niya ito sa likod bahay. Sumilip siya ng kaunti at napansin niyang parang galit ang aura ni Hart na nakatingin sa mga kapatid nito na nagiinuman. Ngayon masaya na kayo dahil nilagnat si Aldous sa mga pinagagawa niyo? Ano bang pinanglalaban niyong tatlo? Napangiwi si Aldous at parang magkaalitan pa ang magkapatid dahil sa kanya.
Wala kaming alam sa sinasabi mo, Heart. Palusot naman ni Bert. Anong hindi alam? Nakikita ko kayo na pinagtrabaho niyo siya sa bahay. Ilang linggo na. Hindi sanay ang lalaking yun magtrabaho ng ganun dahil maganda ang estado ng pamumuhay nila. Ano pa bang gusto niyong patunayan? Nandito na nga siya eh. Matapang na humarap sa inyo para panagutan ang kasalanan niya. Tapos ganun ang ginawa niyo? Hindi na ninyo ako binigyan ng kahihiyan. Natahimik ang tatlong lalaki. Napakagatlabi naman si Aldous dahil tinudo niya ang pagsisinungaling pero alam naman pala ni Hart in the first place. Maya-maya lang ay naramdaman na lang ni Aldous na umiikot ang kanyang paningin, natumba siya at nawala ng malay. Habang si Hart ay napabuntong hininga na lang na nakatunghay kay Aldous na walang malay na nakahiga sa ospital bed. Isinugod niya ito sa ospital kanina dahil nawala ng malay sa sobrang taas ng lagnat, kaya pala kahit anong inom ng gamot ay hindi mawala dahil na over-fatigue. Habang ngayon ay nanggigil siya sa tatlo niyang mga kuya. Sobrang tanda na pero walang pinagkatandaan naging leader pa sa kagaguhan. Hindi na nahiya sa kanya, halos siya na nga ang bumubuhay sa mga ito dahil walang trabaho o baka naman pagod magtrabaho dahil umaasa sa kanya. Kaya naiintindihan niya kung bakit iniiwan ang mga ito ng mga nakarelasyong babae dahil walang plano sa buhay, puro stress lang ang inabot ng magulang niya sa mga ito. Kaya noong mga panahong nabuntis siya, ay hindi pa talaga niya kaya ang mag-alaga ng mga bata, gayong wala pa siyang maayos na trabaho. Thankful siya ng sobra kay Aldous dahil naiintindihan nito ang hinaing niya noon na may gusto pa siyang abutin sa buhay. Maya-maya lang ay umayos na ang kanyang pakiramdam nang magising na si Aldous. Ngumiti agad ito nang makita siya. Ano bang mukha yan? Tanong nga ni Aldous. Napatawa na nga lamang si Hart. Alam mo kasi inis na inis talaga ako sa mga lalaking yun. Hinawakan na lamang ni Aldous ang kamay niya sa kapinisil. Hayaan mo na, baka magkagalit pa kayo niyan dahil sa akin ayoko namang mangyari yun. Napaingos si Hart. Talagang hindi ko sila kakausapin. Naku, bahala sila sa buhay nila. Napailing si Aldous. Huwag naman ganyan, okay na ako. Hindi ako okay. Sumobra na sila sa akin. Paglabas natin dito sa ospital, uuwi na tayo sa Maynila. Magtrabaho na lang ako doon. Kaysa magbakasyon, hindi naman ako nag-enjoy dahil sa mga kontrabida sa buhay ko. Matari na sa dito. Tumango na lang si Aldous. 1 buwan at kalahati ay nakabalik na ng Maynila sila ni Hart. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila okay ng mga kapatid, lalo na nang nalaman niya mula sa magulang na ginamit ang pera na binigay niya na para sana sa negosyo nilang piggery, ang poultry. Kinuntak siya ng 3 pero hindi niya pinapansin, manigas ang mga ito basta siya ay naubos na ang pasensya niya. Hindi na nakakatuwa, purong mga lalaki, pero sobrang sakit ng ulo sa magulang nila. At mabuti na lang hindi na bumalik ang lagnat ni Aldous. Nag-worry siya dahil baka magka-dengue siya o kaya madiagnose ng ibang sakit. Mahina pa naman ang fighting spirit niya. Sa may mga sakit kaya ang mga magulang niya ay binibigyan niya ng pera pang pa-check up monthly para malaman niyang healthy palagi ang mga ito kasi hindi na bumabata. Kararating lang ni Hart. Nasa loob lang siya ng kanyang kwarto ngayon, nagpapahinga. Ang triplets ay nasa kwarto nila, gumagawa ng homework, kasama ni Mariel. Yung bahay niya ay ibinenta na pala niya yon, at ang pera ay ipinadala nila sa mama niya noong nakaraang araw para ipagpatuloy ang naudlot nilang business. Nakabukas lang ang pinto ng kanyang kwarto. At napanganga siya nang biglang pumasok si Aldous na nakasuot lang ng boxer shorts na colorful, pati walang suot na shirt. Ito yata yung binili ng mga bata. Napatitig lang si Hart sa kabuuan ng lalaki, lalo na sa mukha nitong sobrang gwapo. Masasabi niya talaga sa puntong ito
na ayaw na niyang maging kaibigan ng lalaki dahil mahal na niya ito, sobra. Satisfied ba ang feeling? Pinapainit mong pakiramdam ko dahil sa titig mo sa buong katawan ko. Napailing na nga lamang si Heart. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Naglalakad ka ng nakaganyan. Nasa loob naman sila ng kwarto eh. Nilock ni Aldous ang pinto, saka tumabi sa kanya. Napabuntong hininga naman si Heart dahil kinakaban siya. Iba pa rin talaga ang epekto ng lalaki sa kanya ngayon, hindi gaya noong dati ay wala namang espesyal, maliban sa magkaibigan lang silang dalawa. Hindi naman yata sira ang aircon sa loob ng kwarto mo ha. Sad nga ni Heart. Kailangan may masabi si Heart para hindi siya madala ng sitwasyon at mapunta sila sa kung saan na naman. Pero naging awkward ang pakiramdam niya dahil ang lagkit ng pagtitig sa kanya ni Aldous. Ang dahilan kung bakit ayaw na kitang maging kaibigan dahil mahal kita, Heart. Sobra kitang mahal. Bigla na lang nagiba ang lahat dahil hindi ko alam kung paano. Siguro nagumpisa ito nung may nangyari sa ating dalawa at nagkaanak tayo. Hindi nakaimik si Heart. Ano ang gusto mong sabihin ko rin? Ngumiti si Aldous ng sobrang tamis at sumubsob sa leg niya, sabay bulong. Siyempre yung magpapasaya sa akin. Sa meryosong reaksyon ni Heart, nandito na nga sila and the feeling's mutual. Wala namang mawawala kung aamin din siya. Sa isip nga nito, mahal din kita Aldous at ayoko na ring maging kaibigan ka. Sa wakas, sabi ni Heart, dahil sa sinabi niya ay umaliwalas ang pakiramdam ni Aldous. Kaya siniilagad siya nito ng halik at pumaibabaw sa kanya. Hindi nag-worry si Heart dahil mahal naman siya ng lalaking ito. Nagmamahalan sila kaya walang mali sa ginagawa nila. Nagpatuloy ang halikan nilang dalawa. Hindi na nila narinig ang mahinang katok sa labas ng pinto dahil sobrang intense na ng kanilang ginagawa hanggang nangyari talaga ulit ang nangyari noon. Sobrang himbing ng pagkakatulog nilang dalawa pagkatapos at nagising sila ay gabi na. Humiling pa si Aldous ng ilang round bago ito nagpaalam na lumabas na ng kwarto niya. Napangiti naman si Heart dahil sobrang saya ng puso niya ngayon at sana hindi na matatapos ang lahat ng ito. Makalipas ang isang linggo, samantalang si Aldous ay sobrang saya ng kanyang pakiramdam dahil may pagkakaintindihan na silang dalawa ni Heart. Masasabi niyang may relasyon na talaga sila na ipinagmamalaki niya sa kahit na sino. 3 buwan ang nakalipas, gusto na ni Aldous na magpakasal na silang dalawa ni Heart dahil lumalaki na ang triplets at baka masundan na naman ulit. Baka mas lalo na, talagang mabad trip sa kanya ang pamilya ng nobya. Itinaon niya na sobrang busy ni Heart sa trabaho kaya tinawagan niya ang 3 kapatid nito para papuntahin dito sa Maynila. Nakapagpaalam na rin siya sa mga magulang ng babae na mag-propose na siya kay Heart kasi magpapakasal na sila. Pasensya na bro. Hindi na mauulit yun. Ngayong napagtanto na naming mabuti kang tao at hindi mo tatakbuhan si Heart. Hinging paumanhin nga ni Alfonso. Ngumiti naman si Aldous. Okay lang, naiintindihan ko naman kayo. Sad naman ni Aldous. Napag-isip-isip naman namin na hindi pala talaga maganda ang ginawa namin. Naiilang na singit ni Larry. Talagang binigyan kami ng silent treatment, iba talaga magalit ang babaeng yun. Segunda naman ni Bert. Hindi pa naman nagalit sa kanya si Heart at iniiwasan din niyang mag-away silang dalawa. Dahil nakakahiya, may mga anak sila na makakarinig na kung sakali. Nakalimutan na siguro niya yun. Sagot naman ni Aldous. Hindi natin sigurado. Natatawang sabi ni Larry. At nagkatawanan silang lahat. Sa kabilang banda, si Heart ay umuwing pagod na pagod. Sobrang dami nilang ginagawa at masyadong nakaka-stress. Dahil hindi siya kinakausap ni Fred, partner pa naman sila sa project. Pero naiintindihan niya ang pinanggagalingan nito. Maraming effort na nasayang sa panliligaw sa kanya, pero hindi niya hinihingi. Yun ito ang nagbibigay. Ganun talaga, hindi lahat ng pinaghirapan mo ay mapupunta sa'yo.
Hindi pa naman sila nakapag-usap. Gusto niyang sabihin rito na hindi natatapos ang buhay. Sa kanya lang marami pa namang babae. Makakahanap pa ito ng higit sa kanya. Makalipas ang 1 oras ay nasa bahay na siya. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng triplets na may mga ngiti sa labi. Kaya nagtaka siya. "I-blindfold ka namin, Mommy." Nakaiting sabi ni Lovey. Napakunot noon naman si Hart. "Para saan?" "Secret po." Si Demi naman ang sumagot. Napangiwi na lang si Hart. Pero ayaw naman niyang magtampo sa kanya ang mga anak. Kaya sinakyan na lang niya ang trip ng mga ito. Naupo siya sa sofa para malagyan siya ng piring ng mga bata. Maya-maya lang ay dinala siya ng triplets sa may kusina at napasimangot siya. Nang pagtanggal ng panyo ay nakita niya ang mga kapatid na nakangiti sa kanya. Nawala bigla ang magandang mood ni Hart. "Hi sister." Nakangiting sabi ni Bert. Napasimangot tuloy si Hart. Useless ang surprise kung ang mga ito ang makita niya. "Hindi ako masayang makita kayo." Masungit naman na saad ni Hart. Napabuntong hininga na nga lamang mga kapatid sa sinabi niya. "Pinatawad na nga kami ni Aldous tapos ikaw hindi?" Singit ni Larry. "Siya yun tapos ako ito, kaya magkaiba kami." Napailing na nga lamang ang kuya niya. "Okay na kami ni na mama at papa, binayaran na nga namin ang nagamit naming pera sa kanila." Sabi pa nga ni Bert. "Tapos may mga trabaho na kami." Segunda pa ni Alfonso. Okay na ang pakiramdam ni Hart. Hindi din naman niya matitiis ang mga ito kasi at the end of the day ay magkapatid pa rin sila. Nagyakapan silang 4 at nagtaka siya kung bakit parehong nakangiti ang mga ito na nakatingin sa kanyang likuran. Paglingon ni Hart ay nagulat siya dahil nakaluhod si Aldous na may hawak na singsing. "Will you marry me, my heart?" Tanong nga ni Aldous. Naging teary-eyed naman si Hart at hindi niya in-expect ito. "Yes, I will." Naluluhang saad nito. Nakangiti naman si Aldous. Nang marinig ang sagot niya, tumayo ito at lumapit, saka inilagay ang singsing sa kanyang kamay. Niyakap siya ni Aldous sabay sabing, "Thank you, I love you. I love you too." Madamdaming sagutan nga nila. Sabay naman ang 3 niyang kapatid na yumakap sa kanya at ramdam niya ang saya sa mukha ng mga ito para sa kanya. Tuwang-tuwa nga din ang triplets sa nasaksihan. Laking pasasalamat ni Hart dahil kay Aldous siya napunta. Naging foundation nila ang pagkakaibigan na nauwi sa matibay na pagmamahalan. 1 buwan ang nakalipas ay ikinasal sina Aldous at Hart sa simbahan. Inihatid siya ng kanyang magulang sa altar. Naging groomsmen ang 3 niyang kapatid at ang mga partner ng mga ito ay mga kasamahan niya sa trabaho, saka ang kanilang flower girl ay ang triplets. Hindi sila sa Maynila kinasal kundi sa lugar nila para na nga rin sa kagustuhan ng magulang niya kasi hindi sanay ang mga to sa biyahe. Maraming pumunta at naging saksi sa exchanging vows nila ni Aldous. Walang pagsidla ng tawa sa puso ni Hart at ramdam din niya sa lalaki. Hindi umiyak si Aldous pero nakikita niyang emosyonal ito. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon sila sa isang magandang lugar. Nakasama nga ang triplets para makapagbakasyon din. Makalipas ang ilang buwan, samantalang si Aldous ay nagtaka kung bakit nagiging bugnutin si Hart. Kahit magpapaalam siyang umalis, hindi siya nito pinapayagan. "May bibilhin lang ako saglit, Hart." Maayos naman ang pagpapaalam niya pero sinamungutan lang niya ito. "Kung alis ka ngayon, huwag ka na lang ding umuwi para magawa mo na ang gusto mong gawin." Napakunot ang noon ni Aldous. "Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan na." "Ewan ko sa'yo." Masungit na saad ni Hart at nag-walk out ito. Napangiwi na lang si Aldous. Nang hindi lumabas ng kwarto niya ang misis, ay nagmamadali siyang umalis at nagmaneho ng mabilis para makabalik pa siya agad. Nagpabili kasi ng bagong mga gamit ang triplets. Ayaw naman niyang makisuyo kay Nova dahil nagre-reklamo ito. Pagdating ni Aldous sa bibilhan ng mga gamit, ay naging mabilis ang kanyang naging kilos para makauwi agad.
Habang si Hart ay nagdadabog dahil naging matigas talaga ang ulo ng kanyang mister, umalis talaga kahit hindi niya pinapayagan. Alam ni Hart na buntis at ang asawa ang pinaglilihian niya. Hindi pa siya nakapagpa-check up o nag-pregnancy test man lang at si Aldous ay wala pang ideya sa ngayon kaya laking pagtataka nito. Paglabas niya ng kwarto ay siya ring paglapit ng triplets. "Nakalis na ba si Daddy, Mommy?" Tanong nga ni Lovie. "Nakisuyo kasi kami sa kanya. Naibili kami ng bagong damit." Sabi naman ni Demi. Napakagatlabi naman si Hart dahil nakaramdam siya ng guilt. Hindi kasi sinabi ni Aldous na damit ng mga anak nila ang bibilhin ng mga to. "Ha? Oo kanina pa." Sad na nga lamang ni Hart habang nauutal. "Okay po, Mommy. Balik kami ulit sa kwarto." Paalam nga ni Heartily. Isa-isa namang yumakap sa kanyang triplets bago bumalik sa loob ng kwarto. Nang maamoy ni Hart ang sarili na mabaho, naisipan nga niyang maligo at magpaganda. Nang matapos na nga siya, hinintay niya si Aldous sa labas ng gate. Pagbaba nito ng sasakyan, sinalubong nga niya ng mahigpit na yakap. Napakunot na naman ang noo ng kanyang asawa dahil naging malambing na nga rin siya ulit. "I love you." Tumaas ang kilay ni Aldous. Pabago-bago ng mood ah. Nainis naman ulit si Hart pero pinigilan niya ang kanyang sarili na magalit. "May pasalubong ka ba para sa akin?" "Syempre kahit ang sungit mo, I love you too." Napangiti ng sobrang lapad si Hart. Napaka-understanding talaga ng asawa niya. Maya-maya lang naka-abrisete nga siya sa braso ng asawa habang papasok sila sa loob ng bahay. Bandang gabi ay naghapunan sila tapos pinuno nga talaga ni Hart ng kanin ng plato niya at pinili niya yung malaki. Saka nakatingin kay Aldous na kumakain. Sobrang daming ulam pero hindi siya kumuha dahil ang gusto niyang ulam ngayon ay ang asawa niya. "Huwag kang malikot, kumakain ako." Sad nga ni Hart. Nagtaka naman si Aldous sa sinabi niya. "Hindi naman tayo magkatabi ah." Napahagik-gik nga ito. "Ginawa kitang ulam kasi." "Ano? Ang weird mo naman, Hart." Nakangiti lamang si Hart habang sinusubo ang kanin at titig na titig nga kay Aldous. Na-conscious ang asawa niya kaya nagkasalubong ang kilay nito. "Huwag mo na akong pansinin, kumain ka na rin." Sad na nga lamang nito. Napailing na lang si Aldous sa kanya. 1 linggo ang nakalipas. Samantalang si Aldous ay takang-taka kung bakit naging ganun ang mood ni Hart. Ilang araw na itong kumakain ng puro kanin at siya ang ginawang ulam. Minsan nga, pinagsuot siya ng bestida nito at yung mga pambabaeng sandals. Kahit ayaw man niya, ay wala siyang magagawa dahil magtatampo naman ito sa kanya. Isang gabi ay nagulat siya dahil pagpasok niya ng kwarto ay nakasuot ito ng bra pati fit na short na maiksi. Napakunot naman ang noo ni Aldous dahil lumaki ang tiyan ni Hart pero hindi naman ito tumaba. "Okay ka lang?" tanong ni Aldous. Tumango si Hart at ngumiti. Tumayo ito sa harap niya sa kakinindatan siya. "We're pregnant." Masayang sabi ni Hart. Umaliwalas naman ang mood ni Aldous at bigla niyang kinarga ang misis niya dahil sa tuwa. "Again?" "Oo." Masayang balita ni Hart. "Ang saya naman, salamat." "You're welcome." Hinalikan ni Aldous ang misis niya at sabay silang nahiga sa kama habang hinahaplos-haplos niya ang tiyan nito. Namuhay nga sila ng masaya at matiwasay. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Aldous at Hart. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia,
Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Matias, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Recalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilyn, Lynn Lee, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Docusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta,
Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan, Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia, Marites Nitura, Rosemary Floranda, May Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lore Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Butimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioko, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Ellie Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Ellie Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Teo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Murillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbyteros, Rebecca Tezuka, Irene, Denz, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!